ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y makisang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, sa muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo din po ay napapanood sa page ng UPC Bulan Church sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli tayo po ay magsama-sama sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa umagang ito ay patuloy po nating matamo ang espiritual na kalakasan mula sa mga salita ng ating pong Panginoon.
Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos mga kapatid, ilang araw na lang ay patapos na po ang taong 2025. Ang bawat taon na lumilipas na tayo ay pinagtatagumpay ng Panginoon, ito po ay dapat nating ipagpasalamat at ibigay natin ang kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan. Sa lahat ng mga tahanan ngayon na bukas ang radyo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, batiin din po natin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos sa bawat araw na tayo po ay pinagtatagumpay sa mga laban ng buhay. Mga challenges na ating kinakaharap ay nariyan po ang patnubay lagi ng ating Panginoon. And another victory report mga kapatid, last Sunday ay meron po muling mga nadagdag na mga bagong kapatiran natin. Mayroon pong 6 na nagpabautismo last Sunday sa pangalan po ng ating Panginoon. To God be all the glory. So sa lahat ng mga bagong baptized, welcome to the kingdom of God and enjoy your privilege to serve the Lord Jesus Christ, our King of Kings and Lord of Lords. Hangarin natin ang lumago sa pananampalataya at kalaunan tayo ay gamitin ng Panginoon para sa kanyang banal na gawain. At nais din po nating batiin ang ating mga OFWs na mga nakasubaybay po sa ating programa. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Ang ating mga kapatiran dyan sa Hong Kong, pagpalain po kayo ng Panginoon. At napakaganda po ng gawain natin dyan sa UPC Hong Kong, sa New Life Fellowship. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At good morning sa ating technician, si Brother Michael Regidor, Brother Box. Thank you sa pag-assist sa atin dyan sa radio station para mapakinggan po ang ating audio sa radyo para sa kapakinabangang espiritual ng ating mga kababayan. Ang aking inaanak na si Taya Ioy ay birthday po ngayon. Happy birthday, Taya. Diyan po sa Zone 7. Ayan, good morning sa inyo dyan, Sister Jane, Sister Ruth, at Sister Princess. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino, ang Gutis family, D family, at ang lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Guyal family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang Isuela family, sina Nanay Omi and family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumayin niyo po ang kalakasang espiritual sa paglilingkod po sa Diyos. At ang Bible study dyan sa inyong tahanan every Monday, i-bless po kayo lalo ng ating Panginoon. At sa mga tatay, meron pong bayanihan effort na gagawin ngayon. Yung bago nating kapatiran na paralitiko ay tutulungan po natin na
may pagawa yung kanyang bahay dahil nung lindol at bagyo ay tumagilid yung bahay ni Brother Nestor Gocoyo diyan po sa Santa Remedios. Kaya ngayon mga tatay ng church sa pangunguna ni Brother Joseph ay magkakaroon po dyan ng bayanihan para ayusin po yung bahay ni Brother Nestor Gocoyo. Bayanihan po yan. Baka makadalaw po din ako dyan mamaya. So, dahil yung ating kapatid ay paralyzed po yan, subalit masigasig po na naglilingkod sa Panginoon at ngayon ay nakasubaybay sa atin ng mag-asawa, si Brother Nestor and Sister Tess. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sila po ay bunga ng radio program na bagamat may kapansanan, subalit ay masigasig pong nanglilingkod sa ating Panginoon. Good morning kay Sister Irene Go ng Australia. Ayan. So mamaya po ay may Bible study doon at prayer doon sa inyong tahanan dahil bukas po ay hindi available si Pastor. So i-advance na po natin yung prayer para doon po sa inyong tahanan. Mamaya kausap ko na po si Sister Marlene. Ayan, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At may mga announcement po tayo mga kapatid. Ang adjustment ng ating pagsamba, Sabado po lahat ang ating pagsamba, dahil Linggo ay meron pong gawain ang buong Section 3 ng UPC Quezon Bicol. Doon po sa Proxy Hotel sa Legazpi City, Albay sa Linggo alas 2 ng hapon. Kaya i-advance po natin ang ating pagsamba dito sa bulan. Sabay-sabay po ang tatlong congregation magkakahiwalay. Sabado ng umaga ang ating pong pagsamba mga kapatid. Sa Magsaysay, Sabado ng umaga. Santa Remedios, Sabado ng umaga. Dito sa Iquirino ay Sabado din po ng umaga. So yan po yung ating mga adjustments sa schedule. At sa darating na linggo, lahat ng mga UPC pastors ng ating section, together with all local church members, sama-sama po tayo diyan po sa Proxy Hotel sa Legazpi City, Albay. Ayan. Kumuha po tayo ng magandang lugar at meron tayong guest speaker, si Reverend Rick Casimero from Butuan City. Yan, siya po ang District Presbyter ng Caraga District. Siya po ang ating guest speaker dyan sa Proxy Hotel this coming Sunday. So yan po yung ating mga coming events mga kapatid sa gawain po ng ating Panginoon. So sa pagkakataong ito ay batiin natin ang ating mga live viewers sa Facebook. Mr. Lorna Makasinag, thank you for watching. Mr. Angelita Liguro, thank you for watching. Mr. Angelita Castillo, salamat sa pagsubaybay. Mr. Yuli Albao and Brother Serafin Akiwo. Yan, siya po ay Palau National. Nandyan po sa Santa Remedios. And Sister Net, good morning. Sister Isabel Espirito, good morning. Sister Margie Guetan Isiha. Sister Nancy Dangla. Si Pablita Luzada, thank you for watching. Sister Fe Aguila. Ayan, Lola Fe, dyan po sa sa Bulacan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging si Brother Denver Hermosilla, good morning. And Sister Lilith, magkakapatid dyan po sa Kalpi. Brother Victor de la Cruz, dyan sa Tigaon, Camarines Sur, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Grace Abalahin, thank you for watching. Sister Evelyn Buhanghang, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Arlene Padilla, thank you for watching. Sister Cheryl Murata,
Ayan, kapatid ito ni Brother Adam Murata. Ayan, batiin natin dyan si Tatay Eli, Nanay Nora, dyan po sa inyong tahanan sa Bonifacio. Si Pastor Jerome Talavera ng UPC Bulusan, Sorsogon. Good morning, Pastor. See you on Sunday sa ating pong fellowship sa Proxy Hotel. Mr. Juliana Lucia Pagasartonga, thank you for watching. Maging si Mr. Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Si Pastor Jomar Golyoso, ayan, aking pamangkin. Pastor na ito dyan sa Pampanga. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mr. Melody Herrero, thank you for watching. Si Brother Dominga Griego and Brother Archie, pagpalain po kayo ng Panginoon, ang inyong buong family, at nawa ay muli tayong magkasama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Si Brother Aris Acosta, thank you for watching. Si Brother Daniel Marahay, dyan po sa lugar ng Palawan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Pen Tihada, dyan sa Pampanga, good morning. Sister Virgie Flores sa La Union. Si Prese Mendoza Garcera, thank you for watching. Sister Nancy Bumbales, dyan po sa Matnog, UPC Matnog, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Andy Orozco, Sister Cristita Bugayong, Pastor Joel Tinoco, thank you. Si GM Ulitan, thank you for watching. Si Elfie Sisi Ababa. Maging si Brother Tofi Mendoza. Sister Mirna, dyan po sa Kuwait, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Nicolas Concha, thank you for watching. Si Mia Sis, good morning. Si JL Oseo Quintanar, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Maring kapamilya ito ni Sister Marlene Quintanar. Pagpalain kayo ng Diyos. Sister Helen Isip, good morning. Brother Ferdinand Iskandor Mendez sa Antipolo. Si Claro Pagasartonga, watching from General Trias, Cavite. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister April Santos. Sister Christy Desoyo. Sister Evelyn Acuña, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And also Brother Mike Wilson. Sabi niya, Pastor, CLC Delaware, UPCI, so glad to be with you all today. So, thank you, Brother Mike Wilson, for joining us in our Facebook Live this morning. May the blessing of the Lord be upon you and your family. Ayan. Kapatiran nating foreigner sa Delaware. Ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. So, yan po yung ating mga viewers online. Paki-share na lang po, mga kapatid. Si Vivian Ramis Pakatan, good morning. From Cavite. Si Mama Edin Manata Nabua, thank you for watching. Si Brother Ismael Hoho. Ayan. Si LV Gomez Benigla, thank you for watching. Sister Eleanor Giocado, dyan po sa Pasig. At ang inyong mga kapamilya, dyan po sa San Juan Daan, si Nanay Alice. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Si Brother John Philip Salvador, good morning. Sister Lilia Mangulabnan, thank you for watching. Bernardo Matilde Leda Sidugen, thank you for watching. Marjon Amor Grafil, thank you for watching. Sister Lani Julian, dyan sa Roa City. Ayan, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sister Mary Grace Gumayaw, ayan.
Liangel Ayok. Ayan, thank you for watching. Paki-share na lang po mga kapatid. We have 71 live viewers ngayon. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. And by this time mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy, manalangin po tayo sa Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat muli sa dakila mong biyaya at pagpapala at pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin kasama ng aming mga taga-subaybay sa programang ito, on air and online. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong malayang pagkilos ay maramdaman ng aming mga taga-subaybay. Iabot mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay sa buhay ng aming mga kababayan, lalo na yung mga nakaranas ng mga kapighatian ng buhay, mga karamdaman, mga pangangailangan, mga pagdadalamhati. Panginoon, samahan mo po, Diyos, ang aming mga taga-subaybay. Yung mga may taglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan sa oras na ito. We pray for complete recovery mula sa operation, Sister Heidi Guyal, na magsaysay. Pagpalain mo, Panginoon, pagkalooban mo po ng kagalingan sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ. At sa lahat na may mga taglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan. Ganon din, Panginoon, ang kaarawan ng batang si Taya Ioy. Ipagkaloob mo po ang pagpapala sa kanyang kaarawan at kalusugan, Panginoon. I-bless mo ang kanyang family sa kanilang araw-araw na paglilingkod sa iyo. Ganon din ang kaligtasan ng aming mga taga-subaybay. Kung may mga nakikinig kayo na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng pangungusap sa kanilang puso at isipan at madama nila ang iyong pagtawag sa pamagitan ng pangangaral sa programang ito. Maranasan nila ang pagtawag mo para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po lahat ng mga nagbibigay ng oras at atensyon ngayon sa programang ito sa kabila ng napakaaga naming oras ng program. Maraming mga nakasubaybay, Panginoon, intentionally sa programang ito. Nang iba ay nagsiset pa ng alarm upang huwag lang mamiss ang programang ito. I-bless mo, Panginoon, ang aming mga kababayan. Salamat po, Diyos, and also the United Pentecostal Church, Bulan, pagpalain mo, Panginoon, at ang lahat ng mga UPC churches all over the world na patuloy pong nangangaral ng apostolikong ebanghelyo. I-bless mo po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang tulong? Praise the Lord, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa at ngayon ay dadako na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagtatanghal. May pangaral po natin ang salita ng Diyos sa espiritual na kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ipagpamanhin niyo po at hindi pa rin tayo tinatantanan ng ubo
Gayunpaman, tuloy po tayo mga kapatid sa ating pong paghahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Dito po sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 25, dito tayo magbabasa ng talata mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." May mga daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. We are living in this world of deception. Tayo po ay nabubuhay ngayon sa masamang mundo na punong-puno ng pandaraya, panlilinlang, mga kapatid. Kung kaya't kailangan natin ang spiritual na guidance ng Panginoon upang hindi natin iasa sa pag-aakala ang ating direksyon na tatahakin, lalong-lalo na ang mga spiritual na bagay na ito ang magdidetermine ng ating pong eternity. Sapagkat ang mga bagay sa mundong ito, material things of this world will end, mga kapatid. Ngunit ang ating pong kaluluwa, ito po ay eternal na hindi nais ng Panginoon na ito ay madaya at mapunta sa kapahamakan. Kung mayroon man pong pinakamahalaga na bahagi ng buhay ng tao, it's not our physical. But although we need to take care of our body, but our soul, mga kapatid, is more important compared to our physical body. Sapagkat ang ating katawan, ito po ay lilipas. Ang katawan ng tao ay galing sa alabok at babalik din po ito sa alabok. Ngunit ang kaluluwa natin ay walang hanggan. Kaya nga po ang langit ay walang hanggan. Ang impyerno din po ay walang hanggan. Bakit? Sapagkat yun pong dalawang aking nabanggit, langit at impyerno, ay mga eternal destiny ng kaluluwa ng tao. So, kahit ang kaluluwa ng tao ay mapunta sa impyerno, eternally magdurusa siya doon. Kaya hell is eternal, heaven is eternal. Parehas po yan, walang hanggan. Kaya nga, kailangan nating mamili kung alin sa dalawa ang ating gustong paglaanan ng ating eternity. Saan mo nais gugulin ang iyong eternity? Ito ba'y sa langit? Maglingkod tayo sa Diyos. Talikuran natin ang ating mga kasalanan at ipasakop natin sa Diyos ang ating mga buhay. And after this temporary life, mga kapatid, physical life, ay magkakaroon tayo ng eternal life together with our Creator, the Lord Jesus Christ in heaven. At sa kabilang banda naman, yung mga tao na hindi magpapahalaga sa paglilingkod sa Panginoon, pagkilala sa Panginoon, mga kapatid, ay meron ding eternal na lugar na doon ibubulid yung ating kaluluwa doon sa apoy ng impyerno. So, parehas po eternal yung langit at yung impyerno. Ikaw ngayon ang mamimili kung saan mo nais gugulin ang iyong eternity. Ngunit kung ang Diyos ang tatanungin, ang nais niya ay makapiling niya tayo doon sa buhay
na walang hanggan sa kalangitan. That's why Jesus Christ, mga kapatid, He promised in the book of John chapter 14 na ang sabi niya, I will go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, He said, I will come again to receive you unto myself, upang kung saan ako naroon, sabi ng Panginoon, kayo naman ay dumuon. So, the reason why may ganitong programa is to prepare your soul for eternity, upang makapiling tayo ng Panginoon. However, in this wicked world, maraming mga deception ang kaaway. Nasa mundo tayo na kung alin ang mali, pinagmumukhang tama. At kung alin yung tama, ay pinagmumukhang mali. Yan ang mundo natin ngayon. Nabubuhay tayo sa mundo ng fake news, maraming fake gospel, fake Christian, fake church. Ito po yung realidad ng mundong ating ginagalawan ngayon. So we must be aware kung ano po ang ating direksyon na tinatahak. So ang sabi po ng Proverbs, there is a way that seemeth right in the sight of men, but the end thereof are the ways of death. Sabi nga ng kasabihan, maraming namamatay sa maling akala. Kung ikaw ay hindi familiar sa isang lugar, mahirap yung mapunta ka doon sa dead end. Alam niyo mga kapatid, di ba ngayon madalas tayo gumagamit ng Waze. Kapag hindi natin kabisado yung lugar, magdadrive ka going to somewhere na hindi mo kabisado, gagamit ka ng Waze. And sometimes kapag nawala yung signal, sumasablay din yung Waze, mga kapatid. One time ay nasa flyover kami o nasa Skyway, mga kapatid. Nagde-drive going to Manila. So dahil hindi ko masyadong kabisado yung pupuntahan namin, ay nag-set tayo ng Waze. At habang ako ay nasa Skyway, mga kapatid, ulit-ulit yung Waze na ang sabi niya ay kumanan. Ayan. So, kung susundin natin yung maling direction, imagine kung kakanan ka doon sa Skyway na wala namang crossing, wala namang obviously sablay yung kanyang signal, mga kapatid. So, nagtatawanan kayo mag-asawa, ulit-ulit yung Waze na pinapakanan kami doon sa Skyway. Kung susundin natin yung maling direksyon, ang kahantungan natin ay kapahamakan. At isang araw naman, mga kapatid, o gabi, somewhere in Camarines Sur o Naga City. So, hinahanap namin yung hotel para kami ay magpahinga dahil hating gabi na sa pagdadrive. So, dinala kami ng Waze doon sa dead end. Ayan. Dahil nagkaroon ng problema yung signal, napunta kami doon sa dead end ng kalsada. So, hirap na hirap kami maniobra dahil mali yung direction na aming sinusundan. So, bakit ito sinasabi? Ang punto dito ay kapag inakala natin na tama yung maling direksyon, mapapahamak tayo. At kapag inakala din natin na mali yung tama,
na direksyon, mapapahamak din po tayo. So kaya mahalaga po na ang salita ng Diyos ang magsilbing ilaw at tanglaw sa atin. Maraming namamatay sa maling akala. Itong paglilingkod sa Diyos, ang majority ng mga tao ay nag-aakala na ito ay walang halaga. Pagsasayang lang ng oras at isang bagay na walang kwenta. Ngunit mga kapatid, sa mata ng Panginoon, ito ang magdidetermine ng ating kaligtasan. Sapagkat ang sabi po ng Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Brothers and sisters, we only have one life and one chance to serve the Lord. Mayroon lamang tayong isang buhay physically. And this one chance, mga kapatid, one life is our chance, only chance to prepare our eternity. Hindi tayo mabubuhay ng pangalawa physically dito sa mundo. Wala pong tao dito sa mundo na mayroong 9 na buhay o 3 buhay or even 2 buhay. Mga kapatid, tag-iisa lang po tayo ng chance physically na mabuhay sa mundong ito. Walang rewind, mga kapatid. Ang buhay natin ay hindi kagaya ng mga pelikula na pagkatapos mong mapanood ay pwede mo ulitin. Ang buhay natin ay minsan lang sa mundong ito. And according to Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. We have only one life, and we have only one chance to serve the Lord. Kaya sa mga viewers, ngayong umaga, mga listeners natin sa radio, lalo na kung kayo ay nagkakaroon na ng mga karamdaman, pagkakataon nyo na yan na ibaling sa Diyos ang inyong paglilingkod. Huwag nating ubusin ang buhay at ang ating lakas sa mga bagay lamang na pangsanlibutan. Mag-impok tayo ng kayamanang makalangit, maglingkod tayo sa Panginoon upang tayo ay magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom ng ating Panginoon. Gaano kaiksi ang buhay dito sa mundo na kung saan hindi natin ito dapat isugal upang maligaw o mapahamak. James chapter 4 verse 14, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Yan po yung paalaala po sa atin ni Apostol Santiago. Ang buhay daw natin ay kagaya ng singaw or usok. Ganun lang kadali. Yung usok, ngayon kitang-kita mo, pag yan ay pumailan lang sa kalawakan, maya-maya napaparam, nawawala. At ganyan inihalin tulad ng Biblia ang buhay ng tao. Kahit gaano mo kamahal ang negosyo mo, pag kukunin ka na ng Panginoon, wala kang magawa, iiwan mo yan sa ibang tao na hindi nagpagal. Kaya nga, mga kapatid, balansehin din natin. Kung ang kapalit na ng iyong paghahanap buhay ay kalusugan,
siguro pag-isipan natin yan. Hindi masama maghanap buhay. Hindi masama magnegosyo, magtrabaho. Pero kung ang kapalit na niyan ay magkakasakit ka, magkakaroon ng panganib sa iyong kalusugan, ay kailangan mong balansihin. Kasi may mga tao na subsub sa trabaho, subsub sa business, to the point na pati ang pagpapacheck up para ingatan ang kanilang kalusugan ay hindi na nila magawa. Dahil ang dahilan ay puro trabaho, puro business. No, dahil napabayaan yung katawan, nagkasakit, napaaga yung kamatayan. Saan napunta yung kanyang pinagpagalan na negosyo? Napunta sa mga taong hindi nga nagpagod. Ganyan yung buhay, mga kapatid. Kaya, i-enjoy natin yung buhay. May mga tao na masyado namang matipid, tipid na tipid sa buhay dahil ipon ng ipon. Wala pong masama, kailangan talaga mag-ipon. Pero kung tinitiis mo na yung quality na dapat mong tanggapin na buhay, yan. Tipid ka ng tipid, pati pagkain mo, tinitipid mo, kakaipon. Again, hindi po ako against sa pag-iipon. Dapat lang na ang bawat tao ay may ipon. Hindi maging bulagsak pagdating sa pinansyal na pagpapala. Pero may mga tao po na tipid ng tipid. Ayan. Pati mga anak masyadong tinitipid. Ayan. Tago ng pera. Namatay siya na hindi niya na-enjoy. At napunta lang sa iba. At ang masakit, pinag-away-awayan pa ng iba yung kanyang pinaghirapan. So, balansin natin. Kailangan mag-ipon, pero wag nating i-sacrifice lalo na yung kalusugan natin. Ano, mga kapatid? Sa mga masyadong sub-sub sa business, ayan, na araw-araw, walang panahon sa Panginoon, walang panahon sa pangkalusugan, hindi na magawang mag-exercise, dahil puro negosyo ang inaatupag. So, hindi mo namamalayan habang paparami ang iyong salapi, papakonti naman yung araw mo sa mundo. At saan mapupunta ang kayamanan na pinaghirapan mo. Kaya nga dapat balanse tayo. Nag-iipon ka ng kayamanang panlupa, tama yan. Pero wag mong hayaan na madamage ang iyong kalusugan. At nag-iipon din tayo dapat ng kayamanang makalangit. Paglingkuran natin ang Panginoon. Dahil after all, ang kaluluwa natin ang pinaka-importante. Mga kapatid, our body will end, your business will end, your talent will end, your influence will end, at ang pinakahuling haharap sa Diyos, ang ating kaluluwa. Kaya kung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, ngayong umaga, pagpasyahan mo. Surrender your life to Jesus. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So, nasa mundo tayo ng pandaraya, kaya sabi po ng Matthew chapter 7 verse 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Yan. Ang gusto ng mga tao ay maluwang na daan. Ayaw nila ng makipot na pintuan. Dahil nasisikipan sila. Ang daan patungo sa kalangitan, sabi ng Biblia, makipot na daan.
na kahit yung mga nagsisikap, sabi ng Biblia, marami ang magsisikap, ngunit kakaunti ang makakapasok doon. Kaya compare sa impyerno, mga kapatid, mas marami ang may impyerno kaysa mapupunta sa langit. Yan po yung malungkot na realidad. Kasing dami ng buhangin sa dagat, yung may impyerno. Bakit? Sila ay nadaya ng kaaway, ng dyablo. Dahil may mga daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo niyaon ay kapahamakan. At itong paglilingkod sa Diyos ay daan na makipot na inaayawan ng marami. Kasi nga naman, kung ikaw ay maraming bisyo at kasalanang niyayakap, hindi ka pwedeng makapasok sa makipot na pintuan. Kailangan mong tatalikuran, iiwanan ang ating makamundong buhay kung nais nating makapasok sa kaharian ng Diyos. Nung ang Panginoon ay nagmiministeryo, maraming mga taong natitisod sa Panginoon. Kasama na ng Panginoon, pero natitisod pa sila. Kaya marami ang umaalis sa pagsunod kay Kristo. John chapter 6 verse 66, ang Panginoon ay nagbigay ng mga rebuke, saway, at maraming natisod sa Kanya. Dahil dito'y marami sa Kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa Kanya. At sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad yung lumalago ang pananaw. Kasi kahit si Jesus na ang maging pastor mo, dito nga sa binasa natin, si Jesus Christ na yung kanilang pastor, marami pa ang natisod. Kasi sa church, hindi talaga nawawala ng mga espiritong tisurin. Kaya nga dapat lumago tayo, mga kapatid. Kasi nawawala lang yung pagiging tisurin kapag lumago tayo sa pananampalataya at tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Otherwise, mananatili tayong baby Christian. Kaya mahirap mangaral sa church na ang mga kapatiran ay puro baby Christian. Hindi ka makapangaral ng medyo mabigat or saway dahil pakikisamahan mo yung mga baby Christian or tisurin, mga kapatid. So kailangan from infancy maging adult yung ating pananampalataya. Na hindi tayo mananatiling bata sa paglilingkod sa Diyos, kundi tayo ay lalago, titibay, kakayanin natin yung mga pangangaral na may saway, upang tayo ay maging dalisay, karapat-dapat sa pagparito ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, nung nag-alisan yung mga tisurin, o kayong 12, aalis din ba kayo? Ibig sabihin, handa ang Panginoon sakaling walang matira. Anong sabi ni Pedro? Sinagot siya ni Simon, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Sino ang natira sa dami-dami ng sumusunod kay Jesus Christ? Ang natira lang sa Kanya ay ang mga na disciple niya. Yung mga lumago sa pananampalataya. Yung mga tao na ang habol lang sa Panginoon ay tinapay, nangatisod sila doon sa saway na narinig nila sa Panginoon.
Kaya, mga kapatid, sa church, kapag ang church ay lagi may kainan, ang dami lagi uma-attend, mga kapatid. Pero subukan mong mangaral ng saway. Makikita mo dyan kung sino ang mananatili, kung sino ang malago sa pananampalataya. Pansinin niyo yung mga church, kapag anniversary, daming uma-attend. Bakit? May kainan. Kaya yung mga desperadong simbahan na mapuno ang kanilang simbahan, lagi silang may mga gimmick na pakain para marami ang dumalo. Hindi masama yan, pero hindi yan ikalalago. Dahil marami dyan ang dadalo na ang sadya na lang ay pagkain. Kasi yung tao, ganyan ang nature ng tao, mga kapatid. Kapag nag-invite ka ng prayer and fasting, konti lang ang dadalo. Pero kapag nag-declare ka ng anniversary, kainan, 3 baboy ang kakatayin, may lechon. Nako, kahit yung mga hindi na dumadalo, mga kapatid, yung mga tisorin, dadalo yan lahat. Bakit? Mayroong kainan. Ang dapat maging interest natin sa church is not physical food, but spiritual food para lumago ang ating pananampalataya. So mga kapatid, yan po ang natalakay natin ngayong umaga. May mga daan na akala natin tama, mali pala. May mga daan naman na akala natin mali, yung pala ang tama. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, lagi nating sundin ang direction ng ating pong Panginoon. Sapagkat kailanman wala pang sumunod sa Diyos na naligaw. Wala pang sumunod sa Panginoon na napahamak. Tayo po ay magtatapos pansamantala at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa paksang ito na amin pong naipaglingkod. Kami ngayon ay nasa mundo ng maraming deception, maraming fake gospel, fake news, fake preacher, na kung saan marami ang pwedeng maligaw kung hindi magiging aware sa spiritual direction na nagmumula sa iyo. Panginoon, dalangin po namin, abutin mo po ang aming mga kababayan at nawa ay huwag nilang akalaing mali yung tama at huwag din nilang akalaing tama yung mali. At upang maging klarado ang direksyon ng aming mga kababayan, nawa ay bigyan nila ng pagpapahalaga ang iyong salita, sapagkat ang salita mo'y ilawan at liwanag sa aming tinatahak na landas. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasubaybay ngayon. Huwag mong hayaan na sila'y maligaw at mahulog sa kapahamakan, kundi akayin mo ang mga kababayan na pumasok sa makipot na pintuan. Tumutukoy ito sa paglilingkod sa iyo at pagsunod sa iyong kalooban, upang sa iyong pagbabalik kami ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, pakishare po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang makarinig ng salita ng Panginoon. At paalala po, ang ating pagsamba, ina-adjust po natin ngayong week. Lahat po Sabado ang ating pagsamba dyan sa Magsaysay, sa Santa Remedios and sa Quirino. Sabado po ang ating pagsamba. Sabay-sabay po yan. At pagdating ng linggo, doon po tayo sa Proxy Hotel sa Legazpi City, Albay, sa ating sectional year-end fellowship. Kaya lahat ng mga kapatiran, mag-prepare po tayo para po doon sa ating big event, year-end celebration sa function hall ng Proxy Hotel, Legazpi City.
Albay, doon po sa Rawis. At ang ating guest speaker ay si Reverend Rick Casimero ng UPC Butuan City, Ampayon, Butuan City. So yan po yung ating fellowship sa darating na linggo. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At habang sinishare nyo po ang ating episode ngayong umaga, muli pong nagpapaalam tayo pansamantala. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.